2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission. Makakasama po natin tuwing Martes at Huwebes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawa ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan po ang mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. Kung kaya't sa pangunguna ng NAPSI at PTV, sama-sama nating alamin ang mga aksyon laban sa kahirapan. At sa ating bagong season, tututukan po natin ang convergence o ang pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. At kaugnay niyan, makakakwentuhan po natin ngayong umaga si Sir Nazario Briguera, ang Information and Fishery Coordination Unit Chief ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources upang pag-usapan kung paano nagko-converge ang mga ahensya at partners ng pamahalaan para sa ikaunlad ng sektor ng mga mangsa. Sir Nazar, good morning and welcome po sa Aksyon Laban sa Kahirapan. Yes, magandang umaga, Dayan. Isang mapagpalayang umaga sa kahirapan para sa ating mga tagapanood dito sa ating programa. Alright, so mag-focus tayo ngayon sa sektor ng mga mangingisda. Well, sila ay malaking ambag talaga nila pagdating sa food security. But then again, the sad news is that sila pa rin ang isa sa mga pinakamahirap na sektor. Ano po kaya ang dahilan nito, Sir Nazar? At ano yung mga interventions na ginagawa po ng pamahalaan, particular po ng BFAR? Yes, tumpak yan, Dayan, yung sinabi mo na sa kabila ng katotohanan na malaki ang ambag ng ating mga mangingisda pagdating sa seguridad ng pagkain. No? Pero kabaliktaran, isang katotohanan na mataas pa rin ang insidente ng kahirapan sa sektor ng mga mangingisda. Isa sa mga dahilan kung bakit mayroon pa rin na insidente sa kahirapan sa sektor ng mga mangingisda ay yung primarily yung isang dahilan ay ang illegal at mapanirang uri ng pangingisda, no? Kasi pagkapatuloy na nangyayari ang illegal, unreported, unregulated fishing, so nagdi-decline ang ating production, nasisira ang ating kalikasan at magreresulta ito sa pagkunti ng huli ng ating mga mangingisda at syempre pagkunti na ang kanilang huli ay talaga magreresulta ito sa kahirapan, ano? And then of course isa sa mga dahilan din kung bakit patuloy na may insidente ng kahirapan ay yung tinatawag natin na hindi nila nakukuha yung real value ng kanilang produce due to post-harvest losses, no? At ito ang mga issue na dapat tutukan at tinututukan ng pamahalaan, no? Lalo na doon sa illegal, unreported, unregulated fishing. Diyan pumapasok ang policy side pagdating sa national government through the DABFAR. Nagsusulong tayo ng mga pulisiya, for example, yung hulbot-hulbot, isang uri ito ng mapanirang method ng pangingisda na before hindi ito bawal pero with the effort of the government, bawal na ito yung Danish seine, yung hulbot-hulbot. And isa lamang po ito sa mga halimbawa ng ginagawa natin. And of course, we need also to resort to technology pagdating sa pag-address ng illegal fishing. May tinatawag kami ngayon yung IFIT, itong IUU Fishing Index and Threat Assessment Tool. Ibig sabihin nito, mas scientific ang pagtingin natin, pag-assess ng mga lokal na pamahalaan, sino yung vulnerable talaga sa IUU fishing at paano ito tutugunan ng pamahalaan. Okay, what's the role of the local government unit pagdating sa mga nabanggit po ninyo mga interventions, sir? Yes, napakagandang tanong. Unang-una, frontliner ang local government unit pagdating sa pagtugon sa issue ng illegal and unreported fishing. Dapat nating alalahanin na ang municipal waters ayon sa local government code, talagang dapat mga siwa niyan ay ang lokal na pamahalaan. So ano ang papel? Kailangan may mga malalakas or strong policies din ang local government unit. Dapat may mga ordinansa sila na sumasaklaw kung paano tutugunan ang illegal, unreported, and unregulated fishing. At itong efforts ng local government units ay dinadaragdagan ito ng national government. Tinutulungan natin ang mga local government units na mapalakas ang kanilang kapasidad upang labanan ang illegal, unreported, and unregulated fishing. May mga nasasampulan na ba dyan, sir? Yung mga gumagawa nitong mga illegal fishing na talagang sakit sa ulo ng ating mga mangingisda para mapaangat sila sa ating kahirapan. So ano yung mga penalties and punishment? At may mga talaga bang nasampulan na para matakot naman silang gawin itong illegal na aktibidad na ito? Well, Dayan, marami na. Tumaas na ang ating record sa apprehension level natin. Ibig sabihin,
mas marami ng nahuli, mas marami ng napapatunayan na lumabag at nagkaroon ng penalties. Ang kagandahan lang ngayon, Dayan, mas mabilis na ang ating apprehension effort, no? Ang litigation process for against illegal, unreported and unregulated fishing, dahil with the Republic Act 654, ito yung batas natin ngayon sa Batas Pangisdaan ng Pilipinas, may tinatawag na tayong adjudication board. Ito isang quasi-judicial body sa ilalim ng DEB-FAR na siyang naglilitis na mas mabilisan pagdating doon sa administrative side or administrative penalties ng ating mga lumalabag dito sa Batas Pangisdaan ng Pilipinas. So compared before na medyo masasabi natin hindi ganong kabilis ang pag-apprehend, ang pag-resolve ng kaso ng illegal, unreported and unregulated fishing, but with this adjudication board committee na siyang nangasiwa doon sa paglitis ng mga paglabag sa Batas Pangisdaan ng Pilipinas on the administrative side, ay napabilis natin ang apprehension efforts natin. Okay, pagdating naman sa pagpapaangat ng kita ng ating mga mangisda, paano po natin sila natutulungan para mapataas yung kanilang produksyon at masiguro na lang kanilang harvest ay talagang mapapadala sa mga pamilihan at sila ay kikita sa kanilang ginagawa pong trabaho, sir? Yes, holistic ang ginagawang efforts ng DEB-FAR para ma-address natin yung sinasabi nating low income nung mga mangingisda natin. Unang-una diyan, dahil nabanggit natin kanina, karamihan sa mga fishing grounds natin, and that is being supported by science, ay nagpapakita talaga ng senyales na ng overfishing. And we need to do something about it, no? At isa sa pamamaraan na gagawin natin, ang ginagawa natin diyan ay yung alternatibo na pwedeng mapagkuhanan ng ating mga mangisda. Saan natin sila dadalhin? Dito pumapasok yung aquaculture. Dinaragdagan ng pamahalaan ngayon sa pamamagitan ng BFAR yung ating mga mariculture parks. So ibig sabihin, ito yung mga palaisdaan po ito sa dagat. So parang pansamantala nating binibigyan sila ng paraan na iwasan muna yung capture fishing at dito sila sa aquaculture. So that's why we're really pushing for the increase of mariculture parks, yung mga fish cages natin sa ating mga karagatan. Pangalawa, yung sa marketing side, sabi mo nga kanina, paano natin matutulungan sila na makuha talaga nila yung halaga ng kanilang production, no? So diyan pumapasok din yung post-harvest. So balikatan ang BFAR sa Philippine Fisheries Development Authority para mas madagdagan pa ating mga fish port, para mas madagdagan ang ating mga ice plants kasi napakahalaga ng yelo doon sa pagpapanatili ng pagiging sariwa ng mga isda, at napakahalaga ng yelo para hindi mawala yung actual na halaga ng huli ng ating mga mangisda. Dahil pagka, alam mo naman, ang isda, pagka, hindi na sariwa, babaratin na yan. So, kailangan nandun yung intervention ng post-harvest. And siguro, isa pa na primary consideration para mas masiguro natin na kumikita ang ating mga mangisda, yung market linkage. Kailangan direkta natin silang i-link sa merkado para nawawala yung middlemen, no? Kumbaga, halimbawa, kung kikita ako ng 100 pesos, directly akong naka-link sa market, but because may nagkaroon ng middleman, baka 50 pesos na lang ang kitain ko sa isang kilo ng isda, no? Halimbawa lamang. So, anong gagawin ng pamahalaan? At ang ginagawa ng pamahalaan dyan, yung direct market linkage. Kaya nga meron tayong Kadiwa ng Pangulo. Napakahalagang programang ito dahil dito sa Kadiwa ng Pangulo, na ililink natin directly ang ating mga farmers and fisherfolk sa market. So in such a way na wala ng middlemen, so yung buo ang kita ng ating mga magsasaka at mangingisda. They get the real value ng kanilang harvest. Alright, panghuli na lamang, Sir Nazer. Let's talk about convergence. Sino-sino pang mga agencies at mga iba't ibang sektor pa ang katulong po ninyo para pumayangat po natin sa hirapan ng ating mga mangingisda, sir? Convergence, napakahalaga ng sinabi mo, no? Yung pagbabalikitan ng mga ahensya ng gobyerno. Dahil ang bawat ahensya ng gobyerno ay may distinct mandates na pagka talagang sineryoso natin ay makakatulong siya para iangat ang kabuhayan ng ating mga mangingisda. For example, napag-usapan natin yung value ng produce ng ating mga mangingisda. Kailangan may value adding doon sa produce ng ating farmers and fisherfolk. Diyan pumapasok yung DTI, di ba? So, yung pagpapaangat ng kalidad ng produkto ng ating mga mangingisda, fish processing. So, diyan branding, pumapasok ang DTI. And of course, nandyan din yung
DSWD, pagdating naman doon sa mga frontline services, social services para sa ating mga mangisda. And then, marami pang ahensya na pwedeng makatulong, like Cooperative Development Authority of the Philippines, yung CDA. DOST rin, di ba? DOST, yes. Maraming mga ahensya ng gobyerno ang pwedeng tumulong. Well, ang dami ko natutunan sa ating conversation na ito at talagang nandyan pa rin ang efforts talaga para maiangat po ang kabuhayan ng ating mga mangisda. Maraming salamat po, Sir Nazer, sa pagbibigay po sa oras dito po sa aming programa sa Aksyon Laban sa Kahirapan at sa pagbabahagi po ng mga anti-poverty efforts ng BFAR. Katuwang pa rin ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. Si Mr. Nazario Briguera, thank you, Sir Nazer. At para po sa ating mga manonood, malugod po kami nagpapasalamat sa inyong suporta. Hinihikayat po namin kayong muling tumutok sa ating programa sa darating na Webes. At muli, sabay-sabay po tayo na umaksyon laban sa kahirapan.